Impeachment proceedings naman ni Vice President Sara Duterte hindi makakaapekto sa 2028 elections ayon yan sa Commission on Elections. Kumuha tayo ng kabuang report mula kay Bombo Isa Cotoner. Iginiit ng Commission on Elections na hindi makakaapekto ang nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa paghahanda ng ahensya para sa 2028 presidential elections. Sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na bagaman aminado silang may political aspect ang impeachment process, hindi umano dapat ito madamay ang poll body dahil nakatuon ang ahensya sa pagsasagawa ng malinis, tapat at maayos na halalan. Ayon kay Garcia, matagal nang sinimula ng komisyon ang preparasyon para sa 2028 elections kahit may iba't ibang isyong kinakaharap ang bansa. Anya, 2 taon bago ang halalan ay abala na ang poll body sa pagpaplano at pagbuo ng mga polisiya para sa susunod na halalan. Tatanggapin nila ang kandidatura ng sino mang nais tumakbo sa 2028 elections at kung may mga petisyon para sa disqualification o cancellation ng certificate of candidacy ay saka lamang ito didinggin at pagdidesisyonan ng komisyon. Dagdag pa ni Garcia, layunin nilang mapabilis ang pagresolba sa mga disqualification cases upang maiwasan ang aberya sa pag-imprenta ng mga balota at sa mismong araw ng eleksyon. Kaya naman, target ng poll body na mas maagang isagawa ang filing ng certificates of candidacy para sa 2028 elections. Posibleng sa September 2027 pa lamang upang magkaroon ng sapat na panahon sa pagtalakay sa mga legal na usapin ng mga kandidato. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Paano yung pumaniyak as full body na yung presidential election sa 2020 ay still magiging tama, totoo at patas? Ang isang impeachment ay laging political. Sinabi na ng Korte Suprema sa ilang desisyon niya tungkol sa impeachment that it is a political process. Ibig sabihin, ito ay nililitis bilang isang korte ng Senado at ng prosecution sa House of Representatives, but in the final analysis, it will remain to be a political process. Si COMELEC ayaw natin maipit sa isang political na proseso. Basta kami, kung sino mag-ahain ng mga kandidatura para sa 2028 election, tatanggapin namin yan. Grounds to disqualify them, then re-resolve namin yung mga grounds na yan. Yan natin papakita ang pagiging impartial ni COMELEC. Yun po ang aking huling eleksyon, ang 2028 national and local election bilang namumuno sa COMELEC. At siyempre, maliban sa mga iba nating pinatunayan na gusto natin establish bilang kahit paano maiiwan natin sa COMELEC, gusto naman natin iwan na yung 2028 may isang kapanipaniwala, katanggap-tanggap, malinis, maayos na halalan. Samantala, ipinalawanag din ni Garcia ang proseso sakaling mabakante ang posisyon ng Vice Presidente dahil sa impeachment. Ayon sa kanya, nakasaad sa Article 7 ng 1987 Constitution na maaaring pumili ang Pangulo ng kapalit mula sa mga miyembro ng Senado o Kamara. Ngunit kinakailangan itong aprobahan ng mayorya ng Senado at House of Representatives na boboto na magkahiwalay. Matatanda ang formal nang nag-convene bilang impeachment court ang Senado noong Mayo 18 kaugnay sa impeachment proceedings laban kay Duterte. Matapos siyang ma-impeach ng Kamara dahil sa umano'y misuse of confidential funds, unexplained wealth at pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Muli ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia. Lagay po sa provision ng Article 7 of the Constitution, dahil sa impeachment ang pinag-uusapan, in case of vacancy, sa posisyon na halimbawa po ay Vice President halimbawa, in case of vacancy, ang papalit po dyan ay pipili ang Pangulo ng isa sa mga miyembro ng Senado o mababang kapulungan. At yung pong pagpili niya dapat with the consensus of the members of the Senate and the members of the House of Representatives voting separately. Hindi po voting jointly. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information
Basta Radyo, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.